Kumilos agad, nako. Bumalik na hari ng mga buhaya. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, bago po natin i-play yung ating video, no? Nabibigyan ng reaksyon. Ito, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At marami nga po ang nagtatanong mga kababayan, bakit nagpakita na? Ha? Sa tagal ng panahon, ayan, bakit po nagpakita na itong si former Speaker Martin Romualdez? Ha? Grabe. Ito po ang naging opinyon mga kababayan, no? Ni Attorney Rowena Guanzon patungkol po sa mga tanong na yan. Sabi po dito ni Attorney Rowena Guanzon, nandyan na ang kanilang puon ng flood control kickbacks. Bakit ngayon siya bumalik? Yan na, nagtatanong, bakit ngayon siya bumalik? Kasi impeachment na naman, aray ko po. Sayang din ang boto, diba? Syempre boboto yan si Speaker, no? At ang nakakapagtaka pa nito, no? Sa impeachment ni Vice President siya nagpakita, no? Sa impeachment po ni President Bongbong Marcos Jr. hindi siya nagpakita, aray ko. Ha? Bumalik na nga ang puon ng mga kickbacks. Eto ordinaryong speaker na ito pero pinagkakaguluhan pa rin sa House of Representatives. Ikaw ba naman, bigyan ka ng mali-malita, hindi ka re-respeto sa pera? Pera naman ang nire-respeto ng mga ito eh. Hindi naman si Romualdez, mga kababayan. Yung pera, no, na pinamudmod ni Romualdez ang nire-respeto ng mga ito. Sabi po ng ating mga kababayan dito, sabi po ni Flora, nako, lulutuin si Sara kapag nagsampayang mga yan kasi hangad nila na mawala si BP sa pwesto. Hindi dapat magtiwala sa kanila. Ang may insertion ang ayaw. Impeach yung may kasalanan ang dapat ikulong. Correct. Sabi po dito ni Elizer, tama, 150 million na naman yan bawat isa. Aray. Ilan malita kaya ang dalang pera pangsuhol sa mga congressman at senatongs? Ayan Nandyan pala ang pinaka-pinuno ng Crooks Farm. Nandyan, pumasok na. Paldo na naman sa darating na yung taga-pirma. Paldo na naman at dumating yung taga-pirma. Ayun. Ikulong na yan. Bakit ikulong? Hindi nga pwedeng sambitin ang pangalan ni Romualdez sa mga investigasyon. Paano mo ikukulong yan, di ba? Kung sambitin man yung nagsambit pa ng pangalan ni di ba? Na ni Romualdez ang nakukulong. Ang ginigipit ikaw. Ha? Or mawawala katulad po ni di ba? Ni sino to? Sergeant Orly Gutesa, hindi na natin nakita. Siya lang naman ang may pinakamatinding explanation, no? Paglalahad patungkol po sa ginagawa nila. Pero biglang nawala. Ikaw, gusto mo rin bang mawala? Di ba? Hindi ka na magsasalita dito mga kababayan. Yung mga tumitistigo, no? May mga testigo na or base nga sa kanilang investigasyon, they only justify, no? That Romualdez ay walang kasalanan, no? Hindi po may kasalanan. Kapag sinabi mong may kasalanan, nako, umanda ka sa Blue Ribbon Committee, no? Sabi pa po dito mga kababayan, nako, mga 3% na lang, nako. Paldo na naman daw mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga karabin natin? Dito po sa sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon na nandyan na naman ang kanilang puon ng flood control kickbacks. Bakit ngayon siya bumalik? Ayan bakit daw siya ngayon bumalik? Kasi nga, impeachment na naman ni Vice President Sara Duterte. Ayan. Nagpapahalata, no? Halatang halata.
Samantala mga kababayan, pasadahan din po natin itong si Boying, si Ombudsman Boying Remulla. Sabi po kasi dito ni Rob Rances, ang bilis kumilos ni Boying kapag ang target ay mga tumitindig laban sa korupsyon. Totoo. Ha? Tulad ni na Leandro Liveste at Mike Defensor. Hindi lang po sila. Ha? Hindi lang po sila. Ha? Di ba lately sabi ni Boying Remulla, sinabihan niya si Senate President Soto na huwag kang mag-alala, naka-standby na yung ating mga arresting team, no? Para diyan sa mga nasasangkot na mga senador. Mababawasan na daw yung mga senador na pro-Sara mga kababayan. Di ba? Ang bilis-bilis ni Boying. Wala pa yan, wala pang nangyayari yan, pero talagang atat na si Boying na mang-aresto. Diba? Wala pang arrest warrant mga kababayan. Aarestuhin na ni Boying. Yan ang magandang empleyado. Diba? Hindi na pinagsasabihan. Kusang gumagawa, inayupak. Kahit mali, kailangan gawin. Diba? Ay, nako. Magbasa nga tayo ng ilan po sa mga naging comment ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Norman, supposed to be watchdog, turn to attack dog. Totoo. Ang ombudsman po mga kababayan, no, ay watchdog po yan, no, ng ating gobyerno para dito sa mga kurakot, no. Siya po ang tagabantay sa mga ginagawa o sa mga gumagawa ng kalukuhan sa ating gobyerno. Pero ang nangyayari, instead na watchdog, naging attack dog dahil sa politika. Diba? Yan ang hirap. Yan ang hirap sa pagtatalaga kay Boying dyan. Because Boying Remulla is a politician, no? Hindi po siya coming from judiciary or something else mga kababayan. Wag lang politiko ang ilagay dyan kasi talagang masisira ang ombudsman, no? At totoo nga, sirang-sira po ngayon ang ombudsman dahil instead of being a watchdog, naging attack dog. Ayan. Sabi naman po dito ni JL, ang tuta o aso, madaling turuan kapag may treats. Aba, anong treats yan? Malita ba? Malitang treats. Ayan. Main purpose. Yun talagang main purpose kung bakit itinalaga si Boying Remulla dyan po sa Office of the Ombudsman mga kababayan. Wild dog na po. Yun. Hindi na watchdog, wild dog na. Kasi nga tahol lang ng tahol. Di ba? President Remulla's yarn. Kasi nga umaastang presidente rin minsan eh. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan sa sinasabi po ni Rob Rances na ang bilis kumilos ni Boying kapag ang target ay mga tumitindig laban sa korupsyon tulad nila Leandro Liveste, Mike Defensor. Ayan mga kababayan, just comment down below mga karibin natin ano man po inyong opinion. At eto, pasadahan po natin to mga kababayan, itong video ito mula po sa General's Viewpoint. Sabi po dito, Tito Soto, si Romualdez ang tuta ko. Aba, tapang. Ito, pakinggan po natin to mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Magandang araw po. Ang reaction, opinion, itong post, Masang Pilipino. Title, Senate President Tito Soto tiniyak sa publiko na hindi siya tuta sa loob ng Senado. Hindi ako tuta. Tito Soto ang pangalan ko. Inamin niya na nasasaktan siya sa ganitong personal na pag-atake sa kanya na tinatawag siya ng tuta. Kaya ito, nagmakaawa siya sa taong bayan. Ang kanyang exact statement is ito. Sabi niya, si Martin Romualdez ang tuta ko. Maniwala kayo. Please. Alam niyo mga kakawawa na itong si Soto, no? Kakawawa na po talaga si Soto mga karibin natin. No? Kasi nagmumukha na po siyang katawa-tawa na Senate President. No? Dito, alam niyo, hindi mo naman kailangan i-justify, no? Na siya ang tuta mo. Let the people decide kung sino ba talaga sa inyong dalawa ang mas tuta. Kasi paras lang naman kayo tuta eh. Pero yung tuta kasing isa,
tuta rin, di ba? Tuta, sa bagay, by ranking na lang kayo, no? Kung sino po yung mas senior sa inyo, mas senior, di ba? Na tuta. At ang nakikita po namin, mas, syempre, pinsan ito Kumbaga, pinsan ito ng aso, di ba? Yung talagang bulldog, di ba? O pinsan po si Romualdez ng bulldog. O, edi bulldog din po ito. Ha? O, ikaw ngayon ang tinitira ngayon, di ba? Kasi tatakpan nyo dyan sa sa Senado itong si Romualdez. Kaya masasabi natin na talagang tuta ka, no? Ni Romualdez, no? O, kailan ka ba pinagtanggol ni Romualdez? Wala Ikaw ang tagapagtanggol ni Romualdez, no? Yung mga tuta, they are loyal, mga kabayan, no? Loyal po sila sa kanilang amo. O. Ngayon, kung loyal ka sa iyong amo, dapat pinagtatanggol mo siya. Si Romualdez, pinagtanggol ka ba? Nakita ba namin na palagi kang ipinagtatanggol ni Romualdez? Hindi. Ikaw ang tagapagtanggol ni Romualdez at ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Paniwalaan nyo naman ako, hindi ako ang tuta, siya ang aking tuta. Parang ganun ba? Soto III, ang paratang na siya umano ay sunod-sunuran kay House Speaker Martin Romualdez at sa halip ay iginiit na si Romualdez ang kanyang tuta. Tanong po, SP Soto, ano ang katibayan ninyo na tuta nyo si Romualdez? May nangyari na ba na meron kayong kagustuhan at sumunod si Romualdez? Kasi may nangyari na po nung uupo nitong si Senator Soto, may na-cite in contempt na engineer, DPWH engineer sa Senado, nakakulong Pinakulong ni na Senator Marcoleta. Pag upo ni Soto, siyang tawag lang ni Romualdez, pwede ba ilipat natin yan sa Correct. PNP Custodial Center, parang ganun, pumayag ka. Nailipat, ang daming nagreklamo, mga kapwa niya senador. Si Senator Bato, umalma ng gusto. Huwag niyong gawing noon-time show ito. Umalma, taong bayan, umalma. Kaya mula noon, mayroon ng mga tao na ang paratang nila, tuta ni Romualdez, si Tito Soto, dahil isang tawag lang ni Romualdez, sumunod kaagad. So, ito hindi ako ang tuta, siya ang tuta ko. Kaya ang tanong ko is, meron na ba instance na isang salita lang ni Soto, sumunod si Romualdez? Kung wala, paano ka maniniwala na tuta nga niya si Romualdez? Okay, tuloy natin. Si Martin ang tuta ko, maniwala kayo, sabi niya. Lumutang ang isyo matapos agad sundin ng Senado ang kahilingan ng Kamara na ilabas si Engineer Bryce Hernandez mula sa kustodya ng Senado at ilipat sa ibang lugar. Bagay na nagbunsod ng batikos mula sa ilang netizen na nagsabing kontrolado umano ng Kamara ang Senado. So yan mga kabayan, kahit anong sabihin po or pagja-justify ni SP Soto, no, na tuta niya si Romualdez, doesn't justify yung mga ginagawa niya, no. Hindi po nagtutugma yung ginagawa niya doon po sa sinasabi niya. No, kasi sunod-sunuran talaga siya. Bakit mo tatawagan ng isang speaker? Ha? Bakit mo tatawagan ng isang speaker? O yun ang tanong doon mga kabayan. Bakit mo tatawagan si speaker na kayo naman ang may hawak niyan? Diba? Kayo naman ang may hawak at may mas karapatan dahil nasa sa inyo Nasa Senado, buti sana kung nasa Kamara. Diba? Bakit pag nasa House of Representatives ba may nagagawa kayo? Kay Romualdez, wala rin naman Diba? Kaya, tuta ka talaga. Whether you like it or not, you are a tuta. No? Just accept it. No? Just embrace. No? Embrace that you are a tuta ni Romualdez. Anyway, ano pong inyong opinion, reaction dito mga karbi natin? Just comment down below. Ayan mga kabayan, don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.